Rolex watch ni Casimero hindi galing sa Mitsukoshi Fight Purse. Vlogger na si Papsi Kultura naglabas na ng restback. Binulabong ang espekulasyon ng mundo ng boxing matapos kumalat ang balitang bumili ang dating 3 Division World Champion na si John Dariel Cuadro-Alas Casimero na isang marangyang Rolex watch na nagkahalaga ng 1.5 million pesos sa Japan. Sa gitna ng usap-usapan ng perang ginamit ay mula sa kakarampot raw ng manong purse money sa uling laban niya kay Tom Mitsukoshi. Pumasok ng katahimikan ng vlogger na si Papsi Kultura upang ituwid ang maling impormasyon. Lumang video pero bagong issue. Ayon sa Facebook post ni Papsi Kultura, ang kumakalat na video kung saan sinamahan niya si Casimero na bumili ng relo ay hindi kinuha pagkatapos ng laban kay Mitsukoshi. Nilinaw niya na naturang video ay kuha pa noong nakarang taon matapos ang laban ni Casimero kay Yukinori Oguni sa panahon na si Masayuki Ito pa ang promoter ng boksingero. Git ng vlogger, marami ang kanyang mga posts ay recycled o galing sa kanyang lumang YouTube channel dahil bago pa lamang kanyang Facebook page. Di ko need na ipaliwanag kung kailan ang mismong date ng mga video. Di ako tanga para i-post yan at di ko sinabi ngayon yan, matapang na payag ni Papsi Kultura sa kanyang social media account. Narito naman ang hamon sa issue ng purse money. Hindi rin pinalampas si Papsi Kultura ang mga kumakalat na chismis na $2,000 humigit 110,000 pesos lamang ang kinita ni Casimero sa laban kay Mitsukoshi at ayon sa kanya, malayo ito sa katotohanan at kayang-kaya ni Alas na bumili ng mamahaling gamit ng mga oras dahil sa mga naipon nito sa mas malaking laban. Kung yung purse ang pinipilit nila, yung $2,000 nila, ilang pong doble yun, di na need ipaliwanag. Dagdag pa niya, nagbigay rin ng babala ang kampo ng vlogger laban sa mga taong gumagawa ng kwento upang sirain ang imahe ni Casimero at anya, may katapusan din ang paninira at ang nangyaring kalituhan ay bunga lamang ng maling interpretasyon ng mga fans sa timing ng kanyang mga post. Sa ngayon mga kwento, nananatiling tahimik si Casimero habang patuloy ang paghahanda para sa kanyang susunod na hakbang sa kanyang boxing career. Samantala, isang bagong hamon ang hinarap ng kampo ng dating 3 Division World Champion na si John Dariel Cuadro-Alas Casimero matapos itong hamunin ng Japanese fighter na si Mugicha Nakagawa, kilala rin bilang si Yuta Nakagawa, para sa isang bakbakan sa lona. Gayunpaman, mabilis na binalikan ng mga boxing fans ang track record ni Nakagawa na lumabas na dati nang pinataob na isa ring biktima ni Casimero. Base sa record ng boxing, huling nakaharap ni Nakagawa ang kababayang si Ryo Akao noong April 2022 sa Tokyo, Japan bilang bahagi ng Dynamic Club event. Sa naturang laban na tumagal ng 8 rounds, bigong makapunto si Nakagawa at lumasap ng pagkatalo sa pamamagitan ng unanimous decision pabor kay Ryo Akao. Kaya dahil dito, kinwestiyon ng ilang mga kritiko kung may sapat ba na lakas si Nakagawa para rapin itong si Casimero. Lalo't ang tumalo sa kanya ay naging biktima rin ng kamao ng angas ng Pinas. Matatandaang noong December 2022, 8 buwan matapos talunin ni Akao si Nakagawa, hinarap naman ni Akao si Casimero sa isang mainit na bakbakan sa South Korea. Bagaman maugong ang naging simula ng laban at una itong idineklarang no contest dahil sa aksidenteng tama sa likod ng ulo. Binago ang desisyon matapos ang masusing review ng Korea Boxing Member Commission at napatunayan na hindi foul ang naging dahilan ng paghinto ni Akao kundi ang mga naunang lakas sa suntok ni Casimero. Kaya opisyal na itong itinala bilang isang knockout victory para kay Cuadro-Alas. Sa simpleng luwikan ng mga boxing fans, kung tinalo ni Akao si Nakagawa at naging biglang Japanese headache itong si Akao, malaking hamon ang kailangan lampasan ni Nakagawa kung nais siyang patunayan na karapat-dapat siyang makipagsabayan sa lakas ng isang Cuadro-Alas. Mga kakwento, mula dito, naging ganito at ito na. I love you, Casimero! Ay nako, naguguran kami sa usang. Sa ngayon mga kwento, wala pang opisyal na tugon ng kampo ni Casimero kung tatanggapin ang hamon ni Nakagawa o kung magpapatuloy ito sa pagganap ng mga malalaking pangalan sa super bantamweight o sa featherweight division. Pero ikaw kwento, kailangan bang pansinin ng Hapon na nag-aangas sa nag-iisang angas ng Pinas? At dyan, nagtatapos ang ating kwento.
Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.